Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Sana po ay mapili ninyo itong sulat ko. Kailangan itong marinig ng lahat. Hindi ito katang-isip. Ito ang nangyari sa akin at sa aking pamilya. At ito ang patunay na ang mga matatandang pamahiin ay dapat seryosohin. Ako po ay si Rico, 25 taong gulang. Nagsimula ang lahat noong namatay ang tiyuhin ko sa isang aksidente. Gaya ng tradisyon, nagpalipas kami ng gabi sa lamay, naglalaro ng tong-its at nakikipagkwentuhan. 2:00 na ng madaling araw at kailangan na naming umuwi dahil may pasok pa ako. Habang nagpapaalam kami, hinawakan ako ng lola ko sa braso. Ang mata niya ay puno ng babalak. "Huwag kayong didiretso, apo," bulong niya. "Magpagpag muna kayo." Alam ko ang ibig sabihin nun. Bawal kang umuwi ng direkta mula sa lamay. Kailangan mong dumaan sa ibang lugar, isang restaurant o tindahan kahit saan upang itapon ang kaluluwa ng namatay na baka sumunod sa iyo pauwi. Ang pagpag ang aksyon ng pag-alis sa di nakikitang kasama. Ngunit ako ay modernong tao. Mumiti ako sa lola ko at sinabi, "Lola, matanda na po tayo. Wala pong sumusunod sa atin." Nagmaneho ako at sa halip na huminto, dumiretso ako pa uwi. Ang hindi ko nakita sa salamin. Pagdating namin sa bahay, tahimik kaming pumasok. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at natulog agad. Pero hindi nagtagal, nagising ako sa ingay. May malakas na kalabog sa kusina. "Rico, gising sa akin ng asawa ko, si May. May pusa yata sa labas, tingnan mo." Dahan-dahan akong tumayo. Pagdating ko sa kusina, wala akong nakitang pusa. Ang nakita ko lang ang nakabukas na pinto ng ref at ang isang nakakalat na baso sa sahig. Pinulot ko iyon at isinara ang ref. Baka guni-guni lang. Bago ako bumalik sa kwarto, dumaan ako sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Sa salamin, nakita ko ang aking likod at nakita ko ang anino ng isang matangkad na tao na nakatayo malapit sa pinto, nakatingin sa akin. Hindi ito si May. Wala siyang ulo, taning isang itim na hugis lang. Ang mas nakakatakot, hindi ito gumagalaw, nakatitig lang. Ang pagbisita. Mabilis akong lumagas ng banyo. Pagbalik ko sa kwarto, gising na si May. "Anong nangyari? Bakit ka natutulala?" tanong niya. Hindi ako makasagot. Niyakap ko lang siya. Na ang gabing iyon, hindi kami natulog. Kinabukasan, tumawag ako sa lola ko. Sinabi ko na ang nakita ko. Naging seryoso ang boses niya. "Hindi ka nagpagpag, Rico," sabi niya. "Ang kaluluwa ng tiyuhin mo ay naiwan sa bahay ninyo. Pero dahil hindi ka nagpagpag, may iba pa siyang kasama na sumunod sa inyo, ang mga kaluluwang walang patutunguhan na naghahanap ng bahay na papasukan. Ang walang ulong anino ay hindi ang tiyuhin mo, kundi ang nilalang na sumama sa amin pauwi dahil hindi kami nagpagpag." Sabi ng lola ko, ang walang ulong anino ay hindi ang tiyuhin ko, kundi ang nilalang na sumama sa amin pauwi dahil hindi kami nagpagpag. Ang huling paalala, nakuha namin ang isang albularyo at pinalayas ang nilalang. Matagal bago bumalik sa normal ang buhay namin, pero ang aral ay hindi ko makakalimutan. Ngayon, kapag may namatay at pupunta kayo sa lamay, huwag ninyong babaliwalain ang payo ng matatanda. Huwag ninyong kalilimutan ang simpleng aksyon ng pagpag. Mula noon, kahit saan pa ako galing, lalo na kung galing sa lamay, siguraduhin kong magpapaalam ako sa lugar na iyon. Dahil ang hindi ninyo nakikita ay siyang pinakamatinding sumusunod sa inyo. Mag-ingat po kayo.